Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaimon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, August 2, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante, kagiling Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Branch sang isa ka visa consultancy agency sa Iloilo City ginpasirado sang DMW bangod sang illegal recruitment. Alkalde sang Tibiao Antique ginakondenar ang sala nga alegasyon tuhoy sa insidente sang King Cobra sa probinsya. Kapin 14 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang ICPO sang July 2025. Programa sa edukasyon kag expansion sang Iloilo City Community College na istoryahan ng Mayor Raisa Treñas kag Senator Bam Aquino. Unang adlaw sang voters registration sa Iloilo City para sa SK kag barangay elections ginpatigayon sa Festive Walk Mall. Kag sa detalye na sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasirado sang Department of Migrant Workers ang branch sang isa ka visa consultancy agency sa Iloilo City sang Biyernes, August 1, 2025. Suno sa DMW kay Assistant Secretary Jerome Alcantara, ang Visa to America Manila Incorporated involved sa recruitment and placement activities nga wala sa nagakaigo nga pahanugot halin sa ahensya. Ginpahayag pa sang opisyal nga nagatanyag ang kumpanya sang lain-lain nga trabaho sa Estados Unidos, partikular sa mga teaching position kag hospitality industry kung sa diin ang tuigan nga sweldo yara sa $40,000 tubtob $100,000. Nag-ugat ang closure sa reklamo nga nabaton sang DMW sa ginhiwat nga legal assistance session sa DMW Jobs Fair sang June 12. Siling ni Alcantara halin sadto naghiwat na ang ahensya sang serye sang surveillance sa nasambit nga visa consultancy agency. Magluwas sa Iloilo City ginpasirado man ang iban pa nga mga branch sang Visa to America Manila, partikular sa Cebu, Lucena, Isabela, Quezon City, Ortigas, Davao, kag Zamboanga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, ginpasalig sa Department of Migrant Workers nga pabaskugon pa ang kampanya kontra illegal recruitment kag human trafficking santo sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Assistant Secretary Jerome Alcantara, seryoso ang ahensya sa pagpasirado sa mga recruitment agency nga illegal nga naga-operate sa pungsod kag nagapanunto sa mga pumuluyo kag luyag magtrabaho sa gwasang pungsod kag sa ila pamilya. Sa imbokada sa Agosto sini nga 2025, isa ka visa consultancy agency ang ginpasirado sa DMW bangod sang illegal recruitment. Ang Visa to America Manila Incorporated may mga branch sa Iloilo, Cebu, Isabela, Davao, Zamboanga, Lucena, Quezon City, kag
Ortigas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpanginwala ni Mayor Clemens Wengweng Bandoa nga ang nagalakta nga Facebook post tuhoy sa insidente sang kagat sang king cobra sa banwa sang Tibiao, Antique. Suno sa alkalde kabutigan ang nasambit nga impormasyon kag ginklaro nga ang insidente wala natabo sa Tibiao. Sa ginhiwat nga investigasyon suno sa alkalde, ang biktima isa ka 42 anyos nga lalaki nga ginbata sa Tibiao apang sa karon nagapuyo sa barangay San Antonio, Kulasi. Nagwa sa investigasyon nga ang biktima nakaangkon or nakagat sa manog sa July 27 sa sitio Bacolod, barangay San Luis, Kulasi. Gilayon nga gindala sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City para mabulong kag sa karon nakagwa na sa ospital kag sa maayo na nga kahimtangan. Dugang pa ni Mayor Weng ang ginbalita nga insidente sang kagat sang manog sa barangay Salazar, Tibiao hindi king cobra kundi isa ka lokal nga sa isa nga manog nga kilala sa lugar bilang agwason. Ginpahayo sang alkalde nga hindi maayo sa turismo sang banwa ang pagpalaptas sa salang impormasyon kag nagtugas ang kakulba sa mga residente sang Tibiao, Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa padayon nga pagtutok sa kampanya kontra iligal nga droga, naglabot sa 13.9 million pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiska sa Iloilo City Police Office ang tinalikdan nga bulan sang July 2025. Ini ang resulta sang 72 anti-drug operation sa diin 87 kadurugista ang naaresto sang ICPO. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga naaresto kag bulto sang iligal nga droga nga nakumpiska amo ang Iloilo City Drug Enforcement Unit nga nakaaresto sang 18 ka suspect kag nakakumpiska sang 5.41 million pesos nga balor sang iligal nga droga. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Legada sa kooperasyon kag pagbinuligay na tigayon ang nga malabot ang nasambit nga accomplishment. Sa wala untat nga paglagas sa mga durugista nagalaom si Legada nga magaserbe ini nga paandam sa mga iligalista nga wala sila sang lugar sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ang ginkilala nga Best City Police Office sa bilog nga pungsod ang Iloilo City Police Office. Sa ginhiwat nga evaluation sang Camp Crame para sa 124th Police Service Anniversary, nagpangibabaw ang ICPO batok sa Pasig City Police Office kag Zamboanga City Police Office. Suno kay ICPO spokesperson Shelamay Sangrines, sa evaluation gin-assess ang performance ng kapulisan sa administration kag operations. Ginkalipay sang ICPO ang pagkilala kag porsigido ang kapulisan sa syudad nga tutukan ng ila trabaho para mahatag ang kalidad nga serbisyo sa mga pumuluyo. Magluwas sa ICPO, pagatagaan man sang special award ang Iloilo City Government nga nagpangibabaw sa High Urbanized City category. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang dengue sa Iloilo City yara sa 391. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot na sa 391 ang kabilugan ng kaso ng dengue sa siyudad ng Iloilo as of July 31, 2025 sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Yara sa 11 ang bago nga na-record nga kaso, 13 ang active cases. Sa siyam ka lugar ang may clustering of cases kaya nagapabilin nga isa na patay sa dengue. Ang maayong nga balita pangod 378 sa kabilugan nga kaso ang nakarecover sa balatian. Padayon na ginakampanya sa Iloilo City Government nga sigihon ang pagpanglimpyo sa palibot kag uksaran sang kada barangay labi na sa mga lugar nga ginapugaran sang labo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Piak nga Bahin, programa sa edukasyon kag expansion sang Iloilo City College na istoryahan ng Mayor Raisa Treñas kag Senator Bam Aquino. Ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Ginistoryahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Senator Bam Aquino ang planong extension sa Iloilo City Community College sa Fort San Pedro kag pagpatukod sa dugang ng mga classrooms. Kalipay sa alkalde ang pagpakigbahin sa mga programa sa syudad sa edukasyon kay Senator Aquino sa iya pagbisita sa City Hall sa Hulyo 31. Dugang pa ni Treñas nga excited man siya kag ang mga Ilonggo sa ginaduso nga School to Employment Program o Step Up sang senador bagay nga iya gid ginasuportahan. Nagpasalamat man si Mayor Raisa Treñas sa senador sa iya bulig sa mga Ilonggo agon mapadayon ang pagpanikasog para sa mas masanag na boss damlag sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Una nga adlaw sang voters registration sa Iloilo City para sa SK kag barangay elections ginpatigayon sa Festive Walk Mall. Ang detalye sang balita nagabalik si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nagpadulong sa Festive Walk Mall sa Mandurriao magutod nga Maria Angelo kag Marian Antoinette Bonotano agud magparehistro sa unang adlaw sang voters registration sang Comelec. Sunod sa magutod, ginhingalitan nila nga matawkay pang sitwasyon, gani sila nagparehistro para makaboto sa palabuton ng SK elections. Nangin matalunsay naman ang pagproseso sang registration, kag mayaraman sang special lane ginpamtang sa mga senior citizens kag PWDs. Magalawig lamang tuktub Agosto 10 ang voters registration para sa naghilapit nga barangay SK elections, kag kinahanglan nga hindi ini pagpalampason sa mga bago nga botante sunod sa Comelec. Ginpahayag ni Iloilo City Comelec Assistant to Jonathan Saino yara sa 8,000 ang target nga makaparehistro sa syudad sang Iloilo bilang bago nga mga botante. Bukas naman ang registration sa Festive Walk Mall halin alas 8 sa agad to 5 sa hapon hasta sa mabot nga Agosto 2. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, ginpangunahan sa Philippine Statistics Authority Iloilo Provincial Statistical Office ang kadalagaan sang 6 ka local civil registry offices sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa 2024 Outstanding LCRO Awards nga ginhiwat sa Mabalacat City, Pampanga sa Damlaglang. Ang pagpadungog tuigan nga ginahiwat sang PSA Civil Registration Service bilang pagkilala sa exemplary performance sa pagdulong sang citizen-centered civil registration services. Lakip sa mga tagdaog gikan sa probinsya ang San Dionisio nga 9th place sa small category, Carles nga 2nd place, kag San Joaquin nga 9th place sa medium category, Balasan nga 4th place, kag Gimbal nga 8th place lunsay sa large category. Ang Iloilo City 8th place sa super extra large category kag regional winner sa most innovative LCRO. Kabangin sa nangin balasihan sang padungog ang ginsumite nga civil registry documents, pagpatuman sang birth registration assistance project, mobile registration, information dissemination, pagsunod sa mga CRS requirements, kag paggamit sang Philippine Civil Registry Information System. Sa PSA Iloilo, ang ini nga kadalagaan nagapakita sang paglabot sang handom nga makatukod sang mapag-on kag future ready nga civil registration ang Vital Statistics System nga nagapasiguro nga ang tanan nga tawo naisip, protektado kag epektibo nga ginaalagaran. Radyo Pilipinas News. Sa pagtakop sang pagsaulog sang National Disaster Resilience Month sa bulan sang Hulyo, naghiwat sang tree planting ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa ila Disaster Response Management Division High o kon Risk Resiliency Program sa Barangay Imparayan, Sibalom, Antique. May tema kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan sa katatagan. Ang tree planting nga aktibidad nagatuyo sa pagpataas ng ihibalo sa importansya sa mga inisyatibo nga nagapasang sakdag sa kinaugali pareho sang pagtanom sang kahoy nga hindi lamang nagaamot sa pagpreserbar sang dunang manggad kundi may papilman sa pagtapna kag pagpahaganhagan sang malaing epekto sang pagbag-o-bag-o nga klima.
Ining pagpaninguha nagapakita sang dedikasyon sang ahensya sa pagbulig sa environmental sustainability. Ang kahiwatan ginbuylugan ni DRMD Chief Erlene Garcia kag staff SWAT team sang Antique, partner beneficiaries sang Project Lawa o kung local adaptation to water access kag binhi breaking insufficiency through nutritious harvest for impoverished kag mga tiglawasalin sa local government units sang Sibalom. Natapos ang aktibidad paagi sa site visit sa Project Lawa kag binhi implementation area sa Barangay Bontol, Sibalom, Antique. Radyo Pilipinas News. Nadugangan pa ang ihibalo kag ikasangkol sa mga katapos ang kapawa maasin tuhoy sa paggamit sa mga makina. Ini pinaagi sa training sa Shared Service Facility Operation nga ginpatigayon sa Department of Trade and Industry bilang suporta sa mga magagmay nga negosyante kag pagpabaskog sang bamboo industry. Ang paghanas nag-focus sa basic woodworking equipment and safety agud tudloan ng mga tagpasakop sang mahinalungon kag epektibo nga paggamit sa mga woodworking machine. Tuman naman ang pagpasalamat ni Kapawa Maasin President Robini Castellanes sa DTI Iloilo sa pagpatuman sang programa nga dako nga bulig sa ila productivity kag papel nga magbulig sa pagpasanyog sang industriya sang kawayan sa ila nga banwa. Radyo Pilipinas News. May kabilugan nga 55,992 hektarya sang talamnan ang sakop sang Masagana Rice Industry Development Program 2025. Yara sa 15 kilograms kada hektarya ang alokasyon nga hybrid seed sa idalom sang Masagana Rice Industry Development Program. Yara naman sa 30 kilos per hectare ang para sa inbred seed allocation. Ginpahayag ni Karen May Hipolito sa programa Usapang Agrikultura, nagapanguna sa may pinakamataas nga alokasyon ang probinsya sang Iloilo nga may 27,863 hectares nga coverage nga ginsundan sang Capiz kag Negros Occidental. Ginpahayag man ni James Earl Ugati sang DA6 Information Office nga padayon ang pagbulig sang DA sa mga mangguma sa kung paano pa mapasanyog ang ila produksyon subong man ang paghiwat sang capacity enhancement orientation labi na sa mga farmer leaders. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, ginkilala sang Iloilo City o kon Iloilo Police Provincial Office ang first Iloilo Provincial Mobile Force Company bilang outstanding mobile force sa ginhiwat nga culmination ceremony sa 30th Police Community Relations Month. Ang kahiwatan ang ginpangunahan ni Police Colonel Bayani Razalan, Direktor sang Iloilo Police Provincial Office, kaupod si Iloilo Vice Governor Natalie Ann Debuque bilang Guest of Honor and Speaker. Ang award ang ginbaton sang Ila Force Commander, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sunod kay Lieutenant Colonel Solis ang pagkilala isa ka resulta sang pagpaninguwa sang First Iloilo PMFC nga pabakuron ang relasyon sang kapulisan kag komunidad. Ang ini nga pagkilala nagapapag-on pa sang ila commitment para maduso ang kalinong kag katawhay sa komunidad. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, ginlunsar sang Land Transportation Office 6 kaupod ang Provincial Government of Negros Occidental ang LTO E-Patrol Mobile Service o kun LTO on Wheels sa Capitol Grounds sang Damlaglang. Ang mobile service nagatanyag sang on-site vehicle registration, driver's license application kag renewal, libre nga theoretical driving course, lecture kag mga road safety initiative. Ang LTO on Wheels nagatuyo nga dalon ang mga nagapanguna nga serbisyo sang ahensya direkta sa mga motorista, partikular sa mga remote kag underserved area. Ang e-patrol bus sa Capitol Grounds tubtub lang sa Agosto 1 kag naglibot sa Bacolod City
kag kaingod nga mga lugar tubtob sa tunga-tunga sang Agosto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang bilang kabahin sang Car Free Initiative gin-anunsyo sang Iloilo Provincial Capital nga bukas kag sarang magamit sang libre kada Domingo ang Iloilo Sports Complex. Ginaagda sang Kapitolyo ang publiko nga gamiton sang libre ang track and field oval sang sports complex halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo. Samtang nagapahanumdum naman ang Iloilo Sports Complex nga siguraduhon nga matinlo ang oval sa diin hindi maghaboy sang basura sa track, likawan nga makaguba sa mga gamit sa pasilidad, kag dapat may upod nga adult ang mga magasulod nga menor de edad. Nagalaom ang Kapitolyo Provincial nga manginkabahin ang oval sang Iloilo Sports Complex sa Sunday routine sang mga Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, naglunsar sang Indigenous Peoples Bazaar o kon IP's Bazaar ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 paagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kag Sustainable Livelihood Program bilang kabahin sang ila wellness activity kada bulan. Ang bazaar nagaserbe nga plataporma para sa mga tumandok nga pumuluyo kag mga benepisyaryo sang SLP sa pagpakita kag pagbaligya sang ilang mga produkto sa agrikultura, lokal nga mga pagkaon kag handmade crafts nga nagahatag sa ila sa mga oportunidad nga makakuha sang kita kag makasuporta sa ila mga negosyo nga nakabase sa komunidad. Lakip sa mga nagpasakop ang mga katapo sa komunidad sang Panay Bukidnon gikan sa Leon, Iloilo kag mga benepisyaryo sang SLP gikan sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni IP Focal Person Maylene De Vera sang 4-piece Regional Project Management Office. Ang 4-piece Bazaar o kung IP's Bazaar nagatuyo sa pagpasanyog sang isa ka mapagros nga estilo sang pagpangabuhi samtang ginatagan sang gahom ang mga lokal nga producer padulong sa tayuyon nga palangabuyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag John Magallanes sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.